kapuluan, ganap ng 1 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Naghain sa Kamara ng panukalang batas para itigil na ang pagsasagawa ng toss coin tuwing may tie sa eleksyon. Base sa House Bill 9796 na inihain ni Cotabato District Representative Alana Santos, layunin nitong tuldukan na aniya ang kawalan ng fairness na dala ng toss coin. Sumisira umano ito sa demokratikong proseso at prinsipyo ng majority rule sa ilalim ng panukala. Imbis na toss coin, magsasagawa ng special session kung saan itatransmit sa kanila ang mga kandidatong tabla sa bilang ng boto. Dito magsasagawa ng botohan ang mga miyembro ng sanggunian kung saan may pinakamataas na botong ipoproklamang nanalo. Samantala, opisyal na umarangkada ngayong araw ang Voters Registration na Commission on Election o COMELEC para sa 2025 midterm election. Ayon sa COMELEC, maaari na magparehistro sa kanilang local offices, gayon din sa visa ng Register Anywhere program. Pwede na rin magparehistro sa ilang mga malls sa Pilipinas. Bukod dito, may lampang satellite sites ang COMELEC tulad ng Baclaran na unang beses na nagsagawa ng registration sa isang simbahan. Samantala, inaasahan namang matatapos na ang registration sa September 30 ng taong kasalukuyan. Magkakaroon ng katiting na bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, February 13. Ayon sa oil industry firm, 10 sentimos ang kaltas sa kada litro ng diesel at 60 sentimos naman sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene may kaltas namang 40 sentimos kada litro. Ang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Mula sa DZRH News Center, ako po naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. At Ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Ibinalik ni Agriculture Secretary Francisco Laurel si Attorney Asis Perez bilang Undersecretary ng DA. Batay sa special order na may petsang February 8, si Perez na dating DA Undersecretary for Fisheries ay magsisilbi na ngayong Undersecretary for Policy, Planning and Regulations. Ibig sabihin ay entitled na siya sa representation at transportation allowance per dimes at incidental expenses. Si Perez ay dati ring itinalaga bilang direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naharang ng Bureau of Immigration ang pinaniniwalaang dayuhang terorista na makapasok sa bansa.
Ayon sa BI, dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 31 anyos na Belgian national noong February 7. Napag-alaman ng BI Interpol Unit na naharap sa diffusion notice ng Interpol ang dayuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa terorismo. Ipinatapon pabalik ng Abu Dhabi ang lalaking dayuhan pati na ang kasama nitong 27 anyos na babaeng Belgian national. Hindi ito pinayagang makapasok ng bansa alinsunod sa Section 29 ng Philippine Immigration Act na nagbabawal sa pagpasok ng mga undesirable agent. Samantala, pinaghahanap ngayon ng Quezon City Police District ang dalawang suspect na na-hold up sa banyo ng isang mall sa mall sa Santo Tomas, Morato Avenue, Quezon City. Ayon kay Kamuning Police Station 10 Deputy Commander Police Major Mike Diaz, nakita nila ang kuha ng CCTV sa kamera sa loob at labas ng nasabing mall. Naka-face mask at nakasombrero ang suspect na sumunod sa cubicle at sinagawa ang pang-hold up sa 32 anyos na babaeng negosyante. Sinundan aniya ng mga suspect ang biktima mula sa kinakainang restaurant malapit sa hotel kung saan ito naka-check-in. Sugatan ang biktima dahil may dalang kutsilyo ang suspect. Pinalo pa siya ng bote sa ulo ng manlaban sa loob ng CR ng mall. Natangay na mga hold-upper ang dalawang cellphone ng biktima na napag-alamang galing ng Cagayan at kababalik lamang mula sa ibang bansa. Mula sa DZRH News Center, ako po, Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita. Patuloy sa pagsiserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Buong kapuluan, 1 minuto makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Bibigyan ng 2 araw na special stress leave with pay ang mga single na empleyado ng lokal na pamahalaan ng General Luna sa Quezon Province. Ayon kay Mayor Mateo Florido, kaugnay ito ng nalalapit ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso sa February 14. Sa bisa ng kanyang nilagdaang Executive Order No. 9, maaaring mag-file ng leave ng 2 araw ang mga single na empleyado para magkaroon sila ng pahinga. Sinabi rin ni Florido na magiging bayad sila sa mga araw na nakalib ang mga single na empleyado. Bukod dito, tiniyak din ni Florido na ang gagamiting pondo sa panukalang ito ay manggagaling sa sarili niyang bulsa at hindi ito gugugol ng pondo mula sa pamahalaan. Saklolo ang Estados Unidos sa bansa para sa relief effort sa mga biktima ng Masara landslide. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, Public Affairs Office Chief ng Armed Forces of the Philippines, gagamitin ang 2 U.S. Marine Corps KC-130J Hercules aircraft sa paghatid ng supply. Nakaistasyon ng 2 aircraft sa Villamor Air Base sa Pasay City habang nagpapatuloy ang pagsakay ng mga relief supply. Ayon kay Trinidad, plano nila na 4 na beses kada araw na maghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng opisyal, ang joint effort ay bahagi ng commitment ng 2 bansa para sa humanitarian assistance at disaster relief. Nagdulot naman ng pangamba sa mga dayuhang negosyante ang patuloy na debate sa charter chains ngayon. Ito ang
Inamin ni Florian Guttain ng European Chamber of Commerce of the Philippines matapos tanungin ni Senator Grace Poe sa hearing ng Senado. Ayon kay Guttain, may mga miyembro silang tumatawag at nagtatanong tungkol sa nagpapatuloy na debate sa Chacha. Ito'y dahil nangamba umano ang mga ito sa maaaring mangyaring mga pagbabago. Sinabi ni Guttain, masaya na sila sa pag-aproba sa Philippine Service Act at pagkatapos na mahigit 80 taon. Mula sa DZRH News Center, ako po si Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita, patuloy sa pagsaserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.